Real ka, bossing. Okay, hello po, magandang hapon po sa inyo lahat. Ngayon na naman mga Curse, magkakasama na naman po tayo sa isang hapon ng review and unbox ng unit ng ating mga boss. Yung bossing natin, ay yung info, dalawa. Yung bossing natin, napanood niya regarding yung vlog na ginawa ko, no? Regarding dun sa Glock. Okay? Para to sa mga hindi nakakaalam, merong tayong version ng Glock na kung tawagin ay illegal. Meron tayong version ng Glock na kung tawagin ay legal. Okay? Merong illegal version at merong legal version. Okay? Ang illegal version is yung mga China na unit na naglalagay ng markings ng Glock. Dapat hindi naman talaga, no? At isa pa, uulitin ko, yung WE, Taiwan yan, yung Tokyo Marui, Japan yan, hindi nila kine-claim na license sila. Okay? Kaya hindi sila, kumbaga yung unit nila, ang itsura Glock, pero hindi talaga sila nagke-claim ng license sila. Hindi katulad ng ibang brand na naglalagay sila ng markings ng Glock, no? Well, hindi nyo kasalanan yon. Hindi rin natin kasalanan yon. Ang merong responsibilidad doon sa ganong issue is yung maker, okay? Sila yung naglalagay ng markings doon sa Glock, kaya naging illegal sila, no? Illegal version sila. Walang iniwan, no? Kumbaga, yung hindi naman sa hindi sila aware, kaya lang doon kasi sa bansa na kung saan nandun sila, wala kasing copyright na batas. Sa China kasi walang copyright na batas, kaya hindi sila kaya okay lang kahit gayahin nila ng gayahin. Kumbaga walang batas na sumasaklaw sa kanila ron. Okay? Ngayon, ito naman sa atin this is the legal version. This is the fully licensed version. This is the SRC and Umarex collaboration. Shout out, good day and good afternoon, Jason Martinez of Ilocos Sur. Unit ng ating Airsoft, Jason Martinez is the fully licensed version ng Glock. Yung isa sa mga maaasahan na version ng Glock, no? This version of Glock is extraordinary. Ibang-iba siya doon sa mga budget meal, yun sa mga illegal version. Ibang-iba siya doon sa mga masasabi nating Taiwan budget meal, iba siya. Okay? And what is good and special about this unit, malalaman ninyo maya-maya. Okay, then shout out, good day and good afternoon, Mark Mendez of Urdaneta, Pangasinan. Si Sir Mark Mendez naman, kahapon, tumawag siya sa akin habang nagde-deliver. Kahapon, nasa Paranaque tayo, no? Nag-deliver tayo dyan. So, tumawag sa akin, ang pinaka gusto niya na unit na gusto niya magkaroon is yung Godfather. Yung malakas na version. Kaya napilitan, wala na kasi nito eh. Kaya napilitan tayong humango, mag-restock ng Godfather. So, ngayon, meron na naman tayong Godfather.
Meron na naman po tayong Godfather para dun sa mga tao na gusto ng malakas, matikas, matibay, ano pa ba? Mayabang ang dating no nung unit, gwapo, full upgrade. Ito na po yung unit na para sa inyo. Huwag na po kayo magpatumpik-tumpik pa kasi baka pag naubos na naman, wala na naman po kayo maabutan. Sayang po yung pagkakataon. Tatandaan nyo to, no? Minsan lang darating sa buhay mo yung pagkakataon na maglaro ka ng airsoft. Tandaan mo yan. Dahan-dahan ang katawan natin nanghihina, dahan-dahan ang katawan natin bumabagsak, dahan-dahan ikaw ay tumatanda. Yung minsang pagkakataon na makapaglaro, na maka-experience ka mag-airsoft, pag pinalampas mo, yan yung bagay na hindi mo na kayang balikan. Okay? Kaya hanggat kaya mo pa, hanggat hindi ka pa nai-stroke, hanggat hindi ka pa kinakahon, maglaro ka ng airsoft. Napakasarap po maglaro ng airsoft. Huwag mong panghinayangan ang pera na pag-iipunan, ang pera na didiskartehan. Ngayon, review and unbox po tayo ng unit ng ating mga boss. Okay, dito muna tayo sa fully licensed. Discuss ko muna yung fully licensed, no? Kung makikita nyo itong unit na to, lahat ng markings ng tunay na Glock nandito. Lahat ng tatak ng tunay na Glock nakalagay rito. Kung makikita nyo sa box pa lang, ayan, nakalagay dito sa box ha, nakalagay dito, Glock Perfection. Officially licensed product of Glock. Oh, ayan. Nandyan yan. Doon sa kabila, nakalagay rito, okay ha, ito. Ano to? Hindi ko gano'n mabasa ha. Ayun. Officially authorized. Ayan. Nakatatak ha. Hologram. Officially authorized. Umarex. O, yan ha. Then, dito sa kabila, nakalagay specification niya. O. Okay. This is a fully licensed unit. Glock. Hindi ito yung China unit. Meron kasing China version nito. 'Di ba? Sinasabi ko naman sa inyo, merong China version, merong Taiwan version, merong high-end edition. Ano yung pinagkaiba ng Taiwan version sa high-end edition? Number 1, ang high-end edition is compatible with 3 types of gas. Compatible siya with number 12, compatible siya with number 14, at compatible siya with ACO2. Okay? Pasuyo yung magazine. Para dun sa mga bago dyan, ito yung CO2. Okay? Then, yung ipapakita sa inyo ni Lucas is yung magazine na nilalagyan ng CO2. Yan. Yan yon. Yan yung magazine na nilalagyan ng CO2. Ito yung CO2. Yan. Okay ha? Ngayon, ang kasama, okay na. Ang kasama kasing magazine yan is ito. Ito yung included na magazine, which is yung kung tawagin, the green gas magazine. Ito lang. Okay? So, ito yung unit, syempre, literal. 1:1, 1:1 nung tunay na Glock, tapos Gen 5 pa siya. Siya yung pinakamataas na modelo pagdating sa Glock in terms of airsoft. Kung sa tunay, lumabas na kasi yung Glock Gen 6 sa airsoft, so far wala pa. So nasa Gen 5 pa lang tayo pagdating sa airsoft. Okay? Bakit may Gen 1, may Gen 2, may Gen 3, may Gen 4, may Gen 5? Kaya lumabas ang Gen 5 is to correct the glitch and error na nagawa sa Gen 4. Bakit may Gen 4? Kaya may Gen 4 para to correct, 'di ba? To correct the glitch and the imperfection of the Gen 3. Ganun 'yon. Bawat gen, meron silang binabago, bawat gen, meron silang nire-revise, bawat gen, meron silang inaalis, bawat gen, meron silang dinadagdag.
Yun ang dahilan kung bakit may Gen 1, 2, 3, 4, 5. And ngayon, waiting tayo for Gen 6. No? So far, sa Gen 5, wala na akong nakikitang error. Wala na akong nakikitang mali. Okay? Kaya lang, syempre, Glock is still Glock. No? Kumbaga, ang lakas nito, nakalimit lang din. Hindi talaga pwedeng palakasin ng gusto si Glock, lalo na kung ang unit nyo is China or Taiwan. It is because hindi talaga kakayanin ng internals ng Glock. Pero katulad nito, malakas na kasi to. Hindi siya halimaw yung lakas niya, pero masasabi kong malakas na kumpara mo doon sa mga regular version. Again, this is the legal version, the fully upgraded version of the Glock 17 Gen 5 SRC Umarex collaboration. When I say SRC and Umarex collaboration, yan yung isa sa pinakamatibay, pinakamatindi na maker ng Glock. Okay? Ang laman loob nito is mostly steel CNC. Hindi katulad ng mga lower model, ng mga China model, ang laman loob na nakalagay is aluminum recycled material. Okay? Yan, recycled material lang, minolde. Okay? Minold para maging parts ng barrel, internals, pero recycled lang yon. What is the problem with the recycled? Ang recycled is mas weaker kasi may moisture na yung loob. Diba? Kahit anong gawin natin pagkakamolde dyan, hindi natin maaalis, hindi na siya solid. Kasi yung loob niyan, may moisture na. If you will going to look the material on the microscope, that microscope lang kasi ang capable na makakita doon sa mga bagay na hindi kayang makita ng ating naked eye. Okay? So, kung ima-microscope mo, makikita mo, maraming butas-butas, maraming holes, potholes. It is because minolde lang eh. Hindi katulad ng mga CNC, virgin alloy or virgin steel, walang molecules sa loob, walang moisture. Purely siksik na siksik. Kaya mas matibay yung mga steel CNC or alloy CNC than the minolde na aluminum internals. Okay? So, this is the Glock 17. Yun nga, tulad ng sinabi ko, capable siya ng lahat ng klase ng gas. 12 kg, 14 kg, CO2, pwede siya. Okay? Ngayon, number 1, syempre, kahit high-end level siya, kahit fully licensed level siya, importante pa rin na ang ilalagay mo na ang gagamitin mo na mga green gas niya, silicone oil niya is yung compatible sa kanya. No? Wag natin lalagyan or wag natin gagamitan ng especially the silicone oil na hindi naman compatible. Nagtitipid ka, bumili ka ng oil sa iba, yung nailagay mo hindi compatible, yung nailagay mo WD-40, tatandaan nyo hindi po pwede ang WD-40 sa airsoft ha, masisira po siya. Press the valve, this is the output valve. Why I am pressing this? Para magkaroon ng daan, para pumasok yung mismong oil doon sa valve. Okay? Sa magazine, I mean. Press the valve, then spray. Okay. Pag hindi ka nag-press ng valve, ang tendency yung silicone oil nandito lang. Hindi, wala siyang papasukan, so tatapon lang siya. Okay? After that, sa inlet valve, alisin natin to, spray tayo. Meron ako ituturo sa inyong DIY. May DIY ako ituturo sa inyo, no? Sa pagdi-DIY, pwede nyo butasan to. Pwede nyo siyang butasan kasi yung base pad niya, wala siyang butas. So, ang tendency, tuwing lalagyan mo ng oil at saka lalagyan mo ng gas, you need to remove the cover. Kung gusto mong wag alisin yung cover, butasan mo lang dito.
Bubutasan mo, tapos eksakto na siya mismo dito sa valve. Pag binutasan mo yan, hindi mo na kailangang aalisin to. Okay? Dire-diretso na. Okay? Ngayon, kunin natin ng, syempre, kuha tayo ng green gas. Upside down. Then press down. 1, 2. 2 seconds lang mga airsoft. Enough na po yon para sa isang buong full rounds. Bakit 2 seconds lang? Kasi yung unit upgraded na po. Okay? O, tapos, lagyan natin ng bala. Lagyan natin ng 0.20 para maikrono, no? Hatakin ito pababa. Put your right thumb here. Lagyan natin ng 0.20. Pump lang po. Okay? Then, lagyan natin ng 0.30 kasi magpa-firing din naman tayo. Okay? Maximum rounds na pwede mong ilagay rito is 20 to 23 rounds lang para wag masira yung spring, ha? Para wag kayong masiraan ng spring. Okay mga airsoft, this unit, lagyan natin ng silicone sa ibabaw para hindi magasgas. Then, kasa, ilak manually, lagyan natin ng silicone sa nozzle. Pasok, kasa. Ready to fire. Mga airsoft, this is not a full upgrade. Actually, may ilalakas pa to. Pero tignan natin kung ilang FPS niya. Uulitin ko po, hindi pa full upgrade to ha. May ilalakas pa to. Ang upgrade nito, fixed outer barrel, fine tuning trigger job, at saka hindi pa kasi naka big bore nozzle, naka big bore nozzle. Enhance pa lang. Pwede pa natin itong palakasin. Para sa ating airsoft, Jason Martinez, ito po yung unit mo. Ulitin ko, whatever the result, hindi ko alam, pwede pa natin itong palakasin, ha? Pwede pa. Okay, firing! 369. Okay? 369, yung Taiwan na budget meal na ganitong unit na Glock, ranging only 320. Ito, konting kalikot pa lang natin, nag 369 na. 377 FPS. 375 FPS. 370 FPS. Okay, mga airsoft, ulitin ko, pwede pa natin itong palakasin. Hindi pa to yung sagad niya. Kasi SRC Umarex high-end version to, pwede natin to patungtungin kahit hanggang 450. 420, 450, pwede to. Okay? Hindi lang natin pinapatungtong ng gano'n kasi kung wala namang consent or hindi naman sinabi or ni-request ng ating airsoft, hindi natin papatungtungin ng gano'n. Pero dito, I am confident enough na kakayanin at pwedeng palakasin kasi matindi talaga itong unit na to. Okay? Yung laman loob nito, kumpara mo sa WE, kumpara mo sa ENC, kumpara mo sa Double Bell, yung laman loob nito premium. Full steel CNC, especially the hammer assembly. Okay? Firing po tayo. Firing! Napakalupit! Open slide kasi wala na siyang bala. Next thing to do, release the magazine. Then release the slide, then rest the hammer by pressing the trigger. Unit ng ating airsoft, Jason Martinez, Ilocos Sur, Posing. Tunog pa lang, napakalupit ng unit mo. 377 FPS. Again, pwede pa natin itong 450, 420, 430, 440, 450. Pwede pa to, kakayanin nito unit mo dahil ito ang high-end version ng Glock. Okay? Ngayon, para lang mapatunayan sa inyo na itong unit na to is talagang mag-e-enjoy yung ating bossing, ito na. Okay. Nagpaputok tayo ng, sabihin na natin 20 rounds yung pinaputok natin. Ngayon, tignan natin kung ilang pang ipuputok nito. Kasi sabi ko nga sa inyo, upgraded version to. Tignan natin kung ilang putok ang kaya niyang gawin sa 2 seconds na gas na nilagay natin. Pasok! Ready to fire, okay? Naglagay tayo mga ka-airsoft, di ba? Ay, naglagay tayo ng 2 seconds. Tingnan natin. Naglagay tayo ng 2 seconds, pumutok siya ng 20 rounds. Tingnan natin, ha?
21, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, naglagay tayong 2 seconds. Nagpaputok tayong 20 kanina. Plus 10 ngayon, 30 rounds. Okay? May 30 rounds na siya. May gas pa ba? I think meron pa. Kasi malamig pa yung magazine. So, 30 rounds para sa 2 seconds. Pwede na kung tutuusin. Di ba? Oh. Pair 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Naglagay tayo ng 2 seconds, 40 rounds na siya. May gas pa ba? Meron pa. Okay? Bakit ganun, big man? Bakit nilagyan mo lang ng 2 seconds, ang pumuputok siya 40 rounds? Kasi po, yung unit upgraded. Pag hindi upgraded, maglalagay ka 5 or 7 seconds. Yung 5 or 7 seconds mo, puputok lamang ng 30 rounds. Pero ito, 2 seconds nilagay natin, 40 rounds na. Tingnan pa natin, baka meron pa. 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. 50 rounds na ang pinutok ng 2 seconds niya. Hindi ba napakasarap dahil mag-e-enjoy ka talaga? Diba? Napakasarap niyan dahil napakatipid niya sa gas. Hindi mo kailangan masyadong maraming gas, hindi kailangan bumili ka mayat-maya ng gas kasi napakatipid. 50 rounds na, di ba? Tignan natin baka meron pa. Tip 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh. So 60 rounds na. Tatandaan nyo ha, huwag nyo kakalimutan. Naglagay tayo 2 seconds lang. Okay? Naglagay tayo ng 2 seconds. Pero ang pinuputok niya ngayon, 60 rounds na. Talaga naman na napaka tindi. Mag-e-enjoy ka. Matipid, di ba? I heard CNC machine steel with post-paint finish din slide ng Glock 17 Gen 5. Okay. Actually, very informative tong inputs na to. Kasi, sabi niya, I heard. Ibig sabihin, narinig daw niya o napag-alaman niya. Okay? CNC machine steel with post-paint finish. O, yun. So, tignan natin ha. Actually, mukha namang CNC. Kaya lang yung kiniklaim ni Sir na Stephen Andrew na with post-paint, I have no idea regarding that. No? Actually, ang slide naman, isa sa pinaka-less na pwedeng masira. Kahit hindi CNC ang slide, importante is yung internals. Pero, kung CNC man to, putya panalo. Di ba? Given the fact na, hindi, wag na. Kung CNC yung slide nito, talagang panalo, no? Tapos, yun, sabi ni Sir, with post-paint finish. Kung ganun man, naku po, panalo. Actually, I have no idea regarding slide with a post-paint finish. And anyway, I'll try, that's for me to find out, no? Okay, so, pumutok na tayo. Ilan na ba yung pinutok natin, Look? 30. Hindi, 30. 60. 60, 50, 60, 60. O, tingnan natin. Kung meron pa. 6-1. Lakas pa. 6-2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O, pumutok tayo ng 60 rounds. Ang nilagay natin gas, 2 seconds lang. 70 rounds na. Okay? Tignan natin kung may laman pa. Isagad na natin. Ubusin na natin. Okay. 70. 7-1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh. 2 seconds of gas, nilagay natin. Pumuputok na siya 80 rounds. Siya.
Ganon kalupit ang pagkaka-upgrade dito sa Big Man. Ganon kalupit pag ang unit mo galing sa Big Man. Kasi 80 rounds na. Try pa natin. Baka meron pa. 8, 1, 2, 3. Naramdaman ko na. 4. 84 rounds para sa 2 seconds. Mga ka-airsoft, not bad. Napakalupit niyan. Nilagyan mo lang ng 2 seconds, pumutok siya ng 84 rounds, panalong panalo ka. Unit po ng ating ka-airsoft, Jason Martinez, Ilocos Sur. Okay. Next unit natin is unit ng ating ka-airsoft, Mark Mendez of Urdaneta, Pangasinan. Kabaliktaran naman to ng Glock. Kung nakita nyo yung Glock compact, ito mahaba. Kung nakita nyo yung Glock lightweight, ito matindi. Kung nakikita nyo yung Glock all black, ito mixed with silver and black. Kung nakikita nyo yung Glock malupit, ito mas malupit. Kung nakikita nyo yung Glock malakas, mas malakas. The Godfather 6.0, The Godfather Edition by the KJ Works, the KPO6. And what is good and special about this? Naka front optic, naka rear optic, naka magwell. Okay? O sisain natin yung loob. Ingay. Naka fix out. Ano ba yan ang ingay? Ayan. Okay? Ayan. Naka-fix outer barrel, naka-fine tuning, naka-trigger job, naka-big bore nozzle, naka-hammer protection pad, at higit sa lahat, naka-premium half-up rubber. Ang upgrade po nitong unit na to, 6. Okay? Ulitin ko. Fix outer barrel, fine tuning, trigger job, hammer protection pad, half-up rubber, at saka naka-enhance big bore nozzle. Ibig sabihin, big bore na siya, in-enhance pa natin. Mas pinalakas pa. Kaya itong unit na to, nagtataglay ng isa sa mga napakatinding FPS na kayang ibato ng isang airsoft. Okay? Nagtatanong yung airsoft natin, pwede na bang i-14 kg yan? To tell you honestly, sabi ng maker, pwede. Pero, based on what I have experienced, I don't suggest. Kasi unang-una, maaring pwede, kaya lang in-upgrade na nga natin eh. Ipinalakas na natin eh. Tatandaan nyo to yung, for example, dalawa to. Halimbawa, dalawa to. Isang in-upgrade ni Big Man, isang hindi in-upgrade ni Big Man. Okay? Yung in-upgrade ni Big Man, gagamitan lang ng 12 kg. Yung hindi in-upgrade ni Big Man, gagamitan ng 14 kg. Mas malakas pa rin ang resulta ng FPS ng 12 kg lang na in-upgrade ni Big Man kaysa dun sa unit na walang upgrade na ginamitan mo ng 14 kg. Mas malakas, mas matibay, mas accurate, mas tatagal. Ito, mas mahina, mas hindi accurate, mas sirain. Yun. Kaya nasa sa inyo na kung anong gusto nyo piliin. Upgraded or not, bahala po kayo. Okay? Press the valve. Then spray. Okay. Then dito sa likod, spray. Okay. Kunin ng unit, sprayan mismo ang nozzle. Sprayan ng slide stopper. Okay. After that, huwag hatakin ito pababa. Pull back. Yun. Okay, ayan na So, maglalagay tayo, ipapakita ko sa inyo, maglalagay tayo 12 kg lang. 12 kg. Okay, green gas. Upside down, then press down. 1, 2. Okay, naglagay tayo mga ka-airsoft 12 kg lang. Maglagay tayo ng 0.20 grams. Hatakin pababa. Okay.
Lagay tayo ng .30 during the firing. Okay. Ang gagamitin nyo na BBs, pag magkokrono kayo, always .20. Huwag kayong gagamit ng .25 or .30 kasi hindi nyo makukuha yung pinakatamang result ng krono. Okay? Okay, pasok natin sa unit. Asa, ready to fire. Mga Airsoft, The Godfather. Upgraded version, hindi pa full upgrade version. 482 FPS. Kita? 482 FPS ha. Firing! Sigaw! 470. 470 FPS. Firing! 462. 462 FPS. Firing! 451. 451. So, kita nyo naman ha. 482, 470. Bakit pababa? May magtatanong dyan, bakit bumababa? Kasi mga Airsoft, every time na po pumuputok tayo, nagkakaroon ng build-up ng yelo sa magazine. Okay, alam yan ng lahat na nag-airsoft. Tapos, ang airsoft, ayaw niya yung malamig. Alam niya naman, nasa aircon tayo, nasa loob tayo ng shop, kaya lumalamig ng madali yung airsoft natin. Okay? Pakalupit, 482 FPS. 482 na, gagamitan mo pa ba ng 14 kg? Wag na. Sapat na yon. Mas malakas pa yon para sa pistol na naka 14 kg kasi upgraded version to. 12 kg lang nilagay ko. Firing po tayo. Firing! Open slide kasi wala nang bala. Next thing to do, release the magazine, release the slide, then rest the hammer by pressing the trigger. Unit po ng ating airsoft, Mark Mendez, Urdaneta, Pangasinan. Yung unit, syempre, pag wala ng bala, pwede mo nang itabi. Pag itatabi mo, dapat walang bala at dapat walang nakastock na hangin sa loob. Para mag-enjoy ka. Okay? Nagpapatok tayo, di ba? Full rounds yung kanina, pinuno ko. Punuin ko ulit, pakita ko ulit sa inyo. Ang sarap eh. 27 maximum rounds. 27 din natin ngayon, ha? Actually, sobra pa nga ata ito eh. Dali, ha? Punong-puno siya, oh. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 2, 24, 26, 25. 25 lang. Naawa ako eh. Pasok. Kasa. Ready to fire. Iba ang lakas ng Godfather. Dukot! Iba talaga ang lakas. Yumayanig ang kamay. Open slide. Kasi wala ng bala. Next thing to do, release the magazine. Release the slide. Rest the hammer by pressing the trigger. Itong unit natin kay Airsoft, Itong unit natin kay Airsoft, Mark Mendez, Urdaneta, Pangasinan. Bossing, ito po yung unit mo, ready for packing and ready for shipping. Yung unit, pag itatabi na, make sure wala lamang bala, dapat walang lamang hangin, pasingawin. Okay. Napakaganda, napakalupit. Mga Airsoft, lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan, pinagbuklot, pinag-isa ng iisang libangan. Yun po ang paglalaro ng Airsoft. Hatid po sa inyo ng inyong lingkod.